Lagyan ko po ito ng pamagat na the great blessing of God for man, for men. Okay pa. So ito po ay isang, kaya po sinabi ko dakilang blessing o yung dakilang yung pagpapala mula sa Diyos. Kasi po ito po ay nagbibigay po sa atin ng katiyakan na tayo po ay merong kaligtasan, meron po tayong tamang relasyon sa Panginoon. So at higit sa lahat ay meron man tayong pagtitiis, ay meron pa rin tayong kagalakan. Siguro po, tingnan po natin kung ano po ang dulot ito para sa atin. Napaganda una ay marami po sa atin ay nga po, nagkakaroon po ng maraming kaisipan, lalo po ngayon, ang daming usapin sa YouTube tungkol sa mga lingkod ng Diyos. Alam po ba nyo, ito po yung problema kapag ang tao po ay sumosobra sa karunungan. Alam po ba nyo, nawawala na po yung simplicity, yung pong simpleng mensahe ng magandang balita. Actually, ang magandang balita ay hindi po ito mahirap maintindihan. Tandaan po nyo, kung kayo po nagbabasa ng Bible, maintindihan po nyo ang kalooban, ang salita ng Diyos. Never na pwede ka magpagpaliwanag ng salita ng Diyos kung wala kang Espiritu Santo. Amen? Sabi nga po natin, Espiritu Santo. Minsan sinasabi natin yan, pero kung minsan nakakalimutan natin, hindi mo alam na nandito yan sa puso mo. Kasama natin. Kaya yung the great blessing of God for man ay minsan po nawawalan ng saysay sa atin at kasi iba-iba po ang ating inaharap. Nahahaling tayo, kaya nga sabi sa Bible, mawasan natin ang mga alalahanin sa mundong ito. Kasi pagdating ng Panginoon, wala ka namang madadala na kasama mo mula sa mundong ito, papunta sa langit, papunta sa piling ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabi huwag tayong mag-enjoy sa mundong ito. Actually, tayo nga po ang mayroong tunay na kaligayahan, kapayapaan, kagalakan. Opo, hindi po dahil tayo po ay may pera, dahil tayo may Holy Spirit. Dahil ang fruit of Holy Spirit ay love, peace, joy. Amen? So lahat po tayo, malaki ang pag-asa natin. Kaya lang tayo naging malungkot dahil nga sa pagkakaiba-iba tayo ng ating karakter, ng ating pag-uugali, ng ating pagkatao. Kasi iba-iba nga yung kinalakihan natin magulang, mga pamilya, di ba? Sa amin. Hindi ko masasabing perfecto kami, kaya maraming itinumit sa akin ng Panginoon. Kasi lumaki ko sa isang pamilya na hindi naman po maging, sabi ko, hindi naman maayos. Pero ang kinatutuwa ko lang kasi mula pa ng pagkabata namin, tinuro sa amin ang takot sa Diyos. Yun lang po. Pero yung magandang pamumuhay, iba-iba, di ba? Naranasan ko ang tatay ko, nakita ko ay imbisyo, barkada. Di ba? Lagi nag-aaway ang nanay at tatay ko. Mayroong pagkakataon na sila po ay naghihiwalay. At yun ay hindi naman natin kasalanan bilang mga anak. Yan po ay takbo ng buhay dahil nga po sa kawalan ng pagkakilala sa Diyos. Kaya praise the Lord kasi nga binigyan tayo ng opportunity ng God. So ang ganda ng yung mensahe ko, natandaan nyo yung mensahe natin nakaraan. Binigyan po tayo ng Diyos ng opportunity. Opo. At yung, hindi lang po yung tayo po ay mabuhay sa mundong ito. Pati po mabuhay tayo hanggang sa kabilang buhay. Kaya lang po mga kapatid, hindi tayo naging masaya sa mundong ito dahil nga po kawalan natin ng repentance. Sabihin nga po natin repentance. Pagsisisi ng kasalanan. Minsan, andyan na po yung sisihan tayo, ay nahanap natin kung sino tama at mali, para nawawala na ng kabuluhan ang great blessing of God, yung pagkapawalang sala ng Diyos sa atin. Kasi nga po, minsan masigit pa tayo sa Diyos. Minsan nahigitan pa natin ng Diyos. Dahil ang Diyos nagpakababa, pero tayo minsan, di ba? Di ba natin napapansin, minsan mataas ang, lahat tayo kasi may ego. Kahit ako. Di ba? Minsan pag itutubig nga tayo, minsan nagagalit pa tayo, di ba? Pag pinagsasabihan tayo, nagagalit tayo. Kasi nga po, hindi man tayo magkakamag-anak. Eh, lalo na sa loob ng tahanan, yung mga nanay mo nga, pag tayo ay yung mga kabataan, di ba? Minsan sino sa kabataan sa inyo, nagdadamba pa hanggang ngayon sa magulang. Alam ba nyo, bilang Kristiyano, kaya nga po nawawala ng saysay yung great blessing of God. Una, yung great blessing of God for man, sabi nga po, yung mga dakilang pagkapala ng Diyos para sa tao,
for having a good relationship to our God. Yung pagkakaroon po natin, sa pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos, sa ating Diyos. Actually, mga kapatid, kung kayo po ay lumalago sa pananampalataya, ang makikita mo po sa sarili mo, wala kang kwenta. Wala kang karapat-dapat, hindi ka karapat-dapat. Pag sinabi kasing biyaya, tayo tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang meaning po ng biyaya, isang biyaya po ay grace, grace. Sabi nga po, yan ay pagkapalang ala kang ginawa, hindi ka karapat-dapat. So, wala kang sabi nga, pagod, wala kang effort na ginawa dyan. Biyaya nga regalo yan para sa iyo. Amen? Kaya nga po napakalaga, for having a good relationship to God. Sabi nga po doon sa verse 1, sabi nga po, basahin ko nga po sa inyo dito po sa ang salita ng Diyos. So, mayroong version po dito sa Bible, ang salita ng Diyos. Ayan po, ay maganda. So, kaya maganda yung gadget po natin. Sana may upload ng Bible, lahat ng verses na dyan yan, Tagalog, English. Hindi yung puro na dyan sa cellphone nyo, puro yung mga, ayun nga po, yung gusto nyo. Yung po ang problema ng tao, yung gusto lang natin, ang lagi nating tinatanggap. Pero mga kapatid, ito po yung panahon, kaya nga po, bigyan nyo ng pagkakataon, yun po ang papel namin. Kami po ay magpaalala ng mga salita ng Diyos. At kasama po ako doon. Tandaan nyo, kaya napakahalaga po ang panahon na ito, samantalahin natin. Opo. Ito po yung opportunity. Bakit po? Yung gumawa po dito, may linya po tayo ng aircon. So, Monday, meron na po ng aircon to. Pero ito po, pray po tayo, pray lang. Kulang pa po tayo ng... Alam po ba niyo, yung gumawa po dito, sabi niya, Pastor, actually, ninong ang tawag niya sa akin kasi ninong niya ako sa kasal. May patay po sa amin, kumpare ko. Sabi ko, maatin ba yan? Opo, deacons namin. 48 years old lang siya. Pero sabi niya, pero alam niyo, natutuwa ako sa kamatayan niya. Bakit Pastor natutuwa? Hindi po. Natutuwa ako doon sa kamatayan niya kasi sabi niya, alam niyo Pastor, ang sipag niya sa gawain. Kahit may sakit yon. Amen? May diabetes po siya. Ngayon, inatake siya, nagkaroon ng komplikasyon, nakamotos, tapos bumigay na 48 years old. Kasi nga po, hindi natin alam Yun ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, hanggang doon lang siya. Pero ang sabihin ko maganda ang kanyang kamatayan kasi hindi na wala ng kabuluhan ang buhay na pinagkaloob sa atin. Hindi ko may pamilya po siya. Naghahanap po siya sa pamilya niya, pero yung paglilingkod niya sa Panginoon, ibinibigay niya. Kaya kung kuhanin siya, sabihin ko maganda. Amen? Kasi pagharap mo sa Diyos, di ba sinasabi sa Bible, ipakikita at sasabihin sa iyo, hahatulan tayo ng Diyos, hindi papunta sa impyerno, lahat ay hahatulan sa ating sinalita at ginawa dito sa lupa. Pagharap natin sa Panginoon, sasabihin niya kung anong ginawa mo dito sa lupa. Kung totoo ba na ikaw ay may tapat na ginawa mo ang isang bagay, hindi pakitang tao lamang. So, hindi ka naging emotional, kundi talagang totally buong puso mo itong inaalay sa Panginoon. Maliit na bagay na paglilingkod. So, yun po. Kasi po yung nawawalan po ng saysay, yung great blessing of God, yung for having a good relationship to God, pag sinabing may relasyon ka sa Panginoon, may relasyon ka sa Diyos, iba po yun Opo. Di ba iba pag may relasyon ka, may relasyon ako sa presidente, di ba? Kung ako ay anak ng presidente, di ba? Pag dito pa lang, di ba, iba tingin niyo sa akin, di ba? Iba in-expect niyo sa akin. Kung ako ay anak ng presidente, kung palagay niyo, ano yung in-expect sa atin ng mga tao pag sinasabing tayo ay born again? Nasa atin lahat ang sinasabi sa Bible. John 1, hindi nakasulat dyan, John 1:12, ang sino man sumampalataya sa Kanya, tumanggap at manampalataya sa Kanya, pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Lagi tutuloy. Sino ang anak ng Diyos ngayon? Nakasulat sa Bible. Yung pong nananampalataya, tumanggap. Tumanggap ka ba? Anak ka ng Diyos ngayon. Hello? Hindi na ikaw yung nilalang, kundi ikaw ay anak ng Diyos. Kaya nga sa pamagitan ito ng Panginoong Hesukristo,
Through faith, tayo'y napawalang sala. Sabi nga po doon sa verse 1, dito po sa salita naman ng Diyos, ayan po, ayan po, ang sabi po dito ay ganito. Okay. Kaya ngayong itinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. Mayroon na tayong magandang relasyon. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa salita ng Diyos, translation po yan. Ang salita ng Diyos, translation. Meron na tayong magandang relasyon sa Diyos. May kapayapaan na tayo na makakaharap sa Diyos, na makakalapit sa Diyos. Bakit po? Ala ka pang ginagawang mabuti. Hanggang ngayon, nagkukulang tayo. Pero titignan po nyo, mga kapatid, huwag kayong guilty. Ay, marami kong kasalanan siguro ngayon, hindi ako makaharap sa... Hindi po. Nakaharap ka sa harapan ng Diyos ngayon. Nandito tayo. Tinatanggap ka ng Diyos, hindi dahil sa iyo. Dahil sa kanyang anak. Dahil sa ginawa ni Jesus Christ sa krus. Dahil sa Holy Spirit na nasa iyo. Hindi po umaalis ang Holy Spirit kapag tayo po ay nagkasala. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse 30, huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu sapagkat ito ang tatak ng pagkakahirang ng inyong kaligtasan. Napipighati lang po ang Holy Spirit sa atin. Kapag napipighati ang Holy Spirit sa atin, yung mga pangako sa salita ng Diyos na hindi kita pagkukulangin, hindi mangarating sa iyo. Darating sa iyo ang problema. Dahil hindi man tayo under pa ng kaaway, pero yung problema, darating po yan sa atin. Kasi bakit? Hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, ang Biblia. So, simple, kaya nga po, ngayon po, ang pinag-uusapan ng marami ngayon tungkol doon sa kapatid na kilalang mga ngaral, alam po ba nyo, kung ako po itatanungin nyo, nangyari po yan noong una pa. Nauulit lang, totoo yung sinasabi sa Bible. Paulit-ulit lang ang mga pangyayari. Pero merong pinagdaanan po yan, merong pinagmulan. Kaya yung pag sumusobra na po tayo, kaya din po, pag tayo po ay sobra na ang ating pagtalikod, hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, tingnan po niyo mangyayari. Bago dumating ang Panginoon, magkakaroon ng pagyayanig. Pag hindi ka niyanig ng Diyos at hindi ka nagkaroon ng repentance, hindi ka mapupunta sa langit. Kaya nga po, biyaya eh. Hindi po ito magagawa ng tao. Ang gagawin lang po natin maghingi ng tawad. Kasi po, pag hindi na tayo marunong humingi ng tawad, baka po ito ay ayun po yung apostasy. Tumalikod na po tayo sa Diyos. Hindi natin kinikilala ang Diyos. Nagre-religion na lang tayo. Relasyon po. Di ba? Relasyon. Kaya nga pagka yung pong pagsisisi, hindi po ito yung tayo po tumanggap lang sa Panginoon, magsisi ng kasalanan. Hindi po. Sa Bible po, may eksasayan dyan. Basahin po niyo yung Korinto. Chapter 5. 1 Corinto chapter 5, verse 5. Di ba? Ibigay nyo kay Satanas ang katawan ng taong yan upang maligtas ang kanyang espiritu pagdating ng Panginoon sa araw ng Panginoon. Para maligtas ang kanyang espiritu, yung kaluluwa sa araw ng Panginoon. Bakit po? May malaki siyang kasalanan ginagawa pero siya ay Kristiyano. Hindi sinabing mapupunta niya sa impyerno. Pag-aralan yung po mabuti ang biyaya ng Diyos. Kasi kung ang Diyos ay ngayon, ikaw ay ligtas, tapos nagkasala ka, hindi ka ligtas. Tapos nagrepent ka, ligtas ka uli. Ganun ba yung Panginoon? Ang gulo, no? Hello? Ang binigay ng kaligtasan ng Diyos ay may katiyakan. Okay. Kaya nga po napakalaga po yun. True faith, kaya nga sabi nga doon sa verse sa Roman chapter 5 verse 11, sabi nga po doon sa verse 11, itanong nga po natin ang sabi doon, ay ganito. Okay, verse 11. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Bilang mo, anak ka ng Diyos, kaibigan ka pa, tapos ano pa hinahanap natin? Kaya nga, mga kapatid, binigay na yung opportunity lahat ng opportunity binigay na po sa atin ng Diyos. Hindi lang po yung pagiging Diyos, hindi po maibibigay yung para sa atin. Pero actually, pinahiginan tayo ng kapangyarihan niya. Kaya nga po yung demonyo, takot sa atin eh. Ayan, tingnan mo, sabi mo sa katabi mo, ang demonyo katakot sa iyo.
Pero yung demonyo, bakit nakakatabi sa iyo? Kasi ang ginagawa mo, yung gusto niya. Yun lang ang problema. Merong God's will. Yung kalooban ng Diyos, yun ang tutukan natin. Paano natin malalaman? Magbasa ka ng Bible. Mag-pray ka. Lagi kang makipag-usap sa Diyos kasi may Holy Spirit ka. Kaya sabi sa Bible, hindi ka marunong manalangin. Pero sa pamagitan ng Holy Spirit, tutulungan tayo niya. Di ba? Romans chapter 8, verse 26. Kaya napakalaga po yun, mga kapatid. Kaya ito po ay lagi natin isa-isip, sa puso. Romans chapter, kaya kung maalala po niyo yung sa ating teaching at sa mga baguhan, yung teaching po ng salvation, Romans 6:23, ano sabi ng Bible? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat ng tao ay makasalanan. Kaya walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Walang makakaabot sa kahalwatian ng Diyos. Malamang makakapunta sa piling ng Diyos. At ang sabi ng Romans 6:23, kamatayan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pag sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ito po yung pagkawalay sa Diyos at kaparusahang walang hanggan. Kaya ilagay po natin sa ating isip, sa ating puso, yung simplicity, yung simpleng mensahe na mabuting balita. Namatay si Jesus Christ para sa iyo dahil mahal ka niya, dahil hindi ka karapat-dapat. Hello? Lahat ng tao ay makasalanan at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Walang makakaharap sa Diyos na sarili lamang niyang kaya. Hello? Kaya ito po ay great blessing para sa atin. Sabi nga ng Romans chapter 5, ay tayo po ay meron ng mapayapang ugnayan, relationship sa God. Maayos na relasyon sa Diyos dahil kay Jesus Christ, hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa ikaw ay anak ni sinong-sino, kung sino mang banal, ang tatay mo o nanay mo o mabuting tao ang magulang mo. Hindi po. Kahit ikaw ay sinusuka ng manlipunan ito, kapag ikaw ay kinilala mo si Jesus Christ, alam mo, babaguhin ka ng Diyos. Amen? Gaano pa? Ngayon, sabihin mo, wala naman akong kasalanan. Wow, wala kang kasalanan. Pero ang malaking kasalanan ngayon ng tao, yung tanggapin mo ang Holy Spirit, pagkatapos wala kang ginagawa at hindi mo siya ginagalang. Hello? Kahapon nga po ay nagkaroon kami ng devotion. Devotion ko po ay one chapter, sa Old Testament, saka isang chapter sa New Testament. New Testament, doon po ako naglilista. Pero sa New Testament, kumukuha po ako ng mga verses. Sa Zacarias chapter 5, nakalagay po doon 13 to 14. Sabi nga doon, dahil hindi binaliwalaan niyo ako, nagsalita ako, hindi niyo dinidinig ang salita ko. Sabi ni Yahweh, bababayaan ko rin kayo. Hello? Tingnan niyo, ano ba yung karakter ng ating Diyos? Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at pagpakailanman. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung paano pinakilala siya ng Old Testament, ganun din siya sa New Testament. Kaya lang ang kaibahan natin ngayon, iba sa Old Testament. Kasi sa New Testament, lahat tayo, lahat ng tao binibigyan ng pagkakataon. Kasama natin ang Diyos ngayon. Kahit matigas ang ulo mo, kahit wala kang ginagawa pa. Dahil sa iyong pagsampalataya, tunay na pagsampalataya. Pero kung pagsampalataya mo dito lang, dito, mahirap. Kailangan dito. Dahil ang sabi ng Romans chapter 10, verse 9 hanggang 10. Sabi nga, doon sa 9, sabi nga na, dahil ang tao ay nanampalataya sa pamagitan ng kanyang puso. At sa ganyan maliligtas. Kaya napakalaga po mga kapatid, alam natin ang salita ng Diyos kasi meron tayong firm foundation, matatag ang ating pundasyon. Kapag hindi maayos ang iyong pundasyon, ang buhay mo, minsan pag nakakita ng maganda, ito dapat gawin natin. Ito ang dapat gawin natin para tayo gumanda. Hello, hindi po ganyan ng Diyos. Hindi po siya nagbibigay ng maganda para gayahin natin. Nagbibigay siya ng maganda sa loob mo. Hello? Kaya ikaw makakaisip ngayon, gagamitin ka ng Diyos. Alam mo, kaya nga sabi ko doon sa gawain natin sa Mantimbo, magkaisa kayo. Kailangan magkaisa kayo, huwag kayo magkukontrahan. Yan ang susi. Hindi, gusto ni pastor bahala siya. No. Hindi tayo i-bless ni Lord. Hindi rin ako i-bless ni Lord. Pare-parehas tayo magka-suffer. Hello? Kaya hindi po maganda po yon. Pangalawa, the assurance of salvation.
the great blessing from God na binibigay sa atin ay ito po ang the assurance of salvation that we have. Ang katiyakan ng kaligtasan na meron tayo. Kaya mga kapatid, kung wala tayong katiyakan ng kaligtasan, mga kapatid, so kaya po tayo meron teaching, meron tayong lesson, assurance of salvation. Kasi sa Bible po, ang binibigay na kaligtasan ng Diyos ay may katiyakan. Kung wala po ito, mga kapatid, maghahanap pa tayo, at hindi pala totoo yung ating pagtitipon. At hindi pala totoo na hindi pala sapat yung ginawa ni Jesus Christ sa krus. Kaya mga kapatid, ay kailangan po natin gumising. Hindi lang po para sa iyong sarili. Kasi ang binibigay sa ating opportunity ng God, yung pong maraming maligtas, magamit ang iglesia. Kaya nga sabi sa Bible, gagamitin niya ang iglesia upang ipakilala sa mga kapangyarihan sa langit hanggang dito sa lupa, sa mga demonyo, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Pero hindi makita ng demonyo kasi ang demonyo ginagawa ngayon, alam nyo, tuso ang demonyo, kaya mag-ingat po tayo. Maraming gagamitin ng demonyo ngayon ng mga bagay para po malayo tayo sa kalooban ng Diyos. Pera, pangarap, kasiyahan, mga alalahanin, problema, sakit. Hindi po yan tatalab sa atin, hindi po yan makakarating sa atin kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Iyan po ang pangako ng Diyos. Diba? John chapter 14, 15, verse 7. Kung manatili kayo sa akin at manatili sa inyo mga salita ko, hingin nyo inyong maibigan, pagkakalob sa inyo. Ito ng Diyos. Lahat ng kailangan natin kaya ibigay ng Diyos yan. Manatili tayo sa Kanya at ang salita sa salita Niya. Pero mga kapatid, hindi po doon sa kaisipan natin, ito ang dapat natin gawin. Mga kapatid, hindi ko po binabaliwala yung mga naisip natin kasi kailangan po natin, mayroong mga iisip din tayo. Kaya nga sabi sa Kawikaan chapter 16, nasa taong pagbabalak, pag-iisip, pero sa Diyos ang nagbibigay ng katuparan. Kung wala ka naman binabalak, wala kang iniisip. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung wala kang pangarap, ano gagawin ng Diyos sa iyo? Diba? Awit 37 verse 4. Diba? Misa kinukot pa natin, delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Tagalog, hanapin mo sa Diyos ang kaligayahan at ang mga pangarap mo, iyong makakamtan. O nga, ayan, may tama na tayong relasyon sa Panginoon. Binabaya mo yung relasyon mo. Iyon po yung kaligayahan na hanapin natin sa Diyos. Hindi ka magiging maligaya pag hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos. Bakit po? Makukulang ka. Wala kang kapayapaan. Makukulang ka ng kapayapaan, ng kaligayahan, kagalakan, nagkukulang. Hindi nawawala. Yung fruit of Holy Spirit, pero nagkukulang. Bakit kanyo? Tingnan nyo. Diba? Basahin nyo yung Bible. Kaya marami po tayo sa atin, nagsasuffer, at minsan nagda-doubt pa, at minsan, naglalaylo sa pagsamba, at minsan naghahanap talaga ng malalim. Pero ang kaliliman na dapat hanapin natin, manatili sa atin si Jesus Christ. Dahil pag si Jesus Christ sa iyo, lalalim ka eh. Kasi alam niyo kung bakit. Ang paningin po ng mga tao sa mga born again o sa sumusunod sa kalooban ng Diyos, sabi niya, meron yata kayong mali eh. Hindi maganda yung nyo. Parang, sabi nga, kasi nga, ang mga lingkod ng Diyos, pinagsasabihan na, praise the Lord pa rin, pagpalain ka ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi, mga mga born again eh. Kahit anong sabihin mo, i-bless ka pa. Diba? Kasi sinabi sa Bible eh, pag meron kang inuusig ka, yung umuusig sa ipanalangin mo eh. Hindi nila alam ang ginagawa natin, kaya tayo nagbe-bless sa kanila eh. Kahit tayo inuusig, anong ginagawa natin? Bine-bless pa natin. Ginagawa ba nyo yan? Kung hindi nyo ginagawa yan, ibig sabihin, hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pag galit kayo, galit ako. Amen? Tapos gagatungan pa. Ako, galit na rin ako ngayon. Galit siya eh. Nagkakampi-kampihan. Alam nyo, yan po ang panama ng demonyo kasi emotional tayo ng mga tao. Kahit ako. Kaya sabi ko, madalas ko sinasabi pa ulit-ulit, pag sumasama ang loob ko, lagi kong tinututukan sarili ko. Never naman natili ako sa ministry at maging epektibo ko sa ministry na meron kong danda, meron kong sakit ng kalooban para sa inyo. Nagtatanim ako ng sama ng loob. Hindi po. Alam po ng Diyos yan. Pero alam ng Diyos, nasasaktan ako. Amen? Dahil pare-pares tayo.
Alam ng Diyos yun. Kaya napakahalaga po yun. The assurance salvation, nandiyan na po. Romans chapter 5, verse 2. Doon po sa ating teksto, sabi po doon, dito po babasahin ko sa salita ng Diyos, sabi dito, sa pamamagitan ni Jesucristo at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Makakabahagi tayo sa dakilaan ng Diyos. Di na nyo, magagalak tayo. Di ba? Hindi lang po dahil meron tayong tamang relasyon sa Panginoon kasi may assurance salvation. Bakit po? Dahil sabi dito sa salita, tayo ay makakabahagi ng kanyang kaluwalhatian, ng kanyang kaharian. Hello? At ang pinag-uusapan po ngayon mga kapatid ay yung palapit ng rapture. Naniniwala kayo sa rapture. Kung di kayo naniniwala, balikan po natin yung teaching na yan mga kapatid. Hindi po tayo mapapanuto kasi po yung rapture po, yung pagdagit, pagkuha sa mananampalataya, malapit na mangyari. Kahit ang mga Israel, nangangaral sa Israel, malapit na, malapit na. Pero yung malapit sa Panginoon, hindi po yan ang panahon natin. Panahon yan, time yan ng Diyos. Ang 1,000 taon o 1,000 araw, isang araw lamang sa Diyos. Kapatid, gumising tayo. Pag sinabing malapit na, hindi po sinabing bukas o sa makalawa, wala nakakaalam. Pero yung malapit na kasi ang sinyales, kaya na po pinapili namin, ano po nangyari ngayon? Ang Lebanon po ngayon. Yan na po hinarap kayo ng Israel. Gera. Umiiktin na po ang gera ngayon ng Lebanon at saka ng... So hindi po ang tiga-Lebanon, ang kalakabayan po. Kapangyarihan. Iyan po ang nakasulat sa Bible, mga kapangyarihan. Sa Iran, ang daming born again, nagkakaroon ng revival. Marami nakakilala sa Panginoon, pero namumuno sa Israel at mga tagasunod dito kalaban ng Israel. Yung mga namumuno sa Iran at mga tagasunod dito, kalaban po ng Israel. Pero yung mamayan doon, sa China, pag sinabing China, di ba? Tulad ng sinabi ko nakaraan, pag sinabing China, kaaway natin dyan. Hindi po. Ang daming born again ngayon sa China. Pamahalaan, yan po nakasulat sa Bible, mga kapangyarihan. Kaya yung kahirapan, kaya wag naman pong itulot sa ng Panginoon na pabayaan po tayo ang bansang Pilipinas. Kasi nakasulat yan, di ba, yung mga digmaan ay pasimula pa lamang yan ng paghihirap. Kung pahintulutan ng Panginoon, kaya mga kapatid, maging gising po tayo sapagkat sabi nga po dito, meron tayong assurance of salvation. Ayan nga po. Kaya nga po yung sinasabing rapture sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 15. So ano po ang sabi doon? Pagbalik ng Panginoon sa alapap, hindi makita ito ng lahat. Pero sa isang tunog ng trumpeta, bababa ang Panginoon sa alapap, hindi makita ng lahat ng tao. Pero yung mga tao na nampaltaya sa Panginoon, buhay man o patay, ay kukuhanin, dadagitin sa isang kisap mata. Hello? Yung po yung rapture. Kung hindi yan ang paniniwala mo, ano? Kaya kung minsan, ay nga po, napababayaan natin yung the great blessing of God. Hindi natin nababalyo, hindi natin pagkapahalagahan yung ginawa ng ating Panginoon. Kaya kung minsan po, iba ang nababasa ngayon ng tao sa atin. At iba ang nakikitang strategy ng demonyo sa atin. Alin po, i-cheer tayo doon sa ganung bagay. O pagkalawan ito, may bagong latest ngayon, may sale. May bagong bukas na milk tea. Merong magandang resort na dapat puntahan natin mamaya. Wala nang naisip. Kaluluwa, wala na. Pero ang iniisip ng Panginoon hanggang ngayon, kaluluwa ng tao, kaligtasan ng tao. Bibigyan siya ng opportunity na, kasi ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Gusto niya maligtas. Hindi man ito magic. Na gusto lang ng Panginoon maliligtas sa lahat ng tao. Kailangan ng tao ay makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Naalala mo yung sinabi ko sa inyo, papaano ko? Kapwa tayo kinuha ng Panginoon at doon tayo sa kapahingahan. Kapiling ang Panginoon. At tayo sipasilip sa atin yung lugar ng paghihirap na nakita natin doon ng ating tatay, nanay, kuya, ate. Pero dito masaya tayo. Hindi natin ma-share ang salita ng Diyos, baka magalit sa atin, baka magtampo sa akin. Minsan, di ba? Pero yan po ang realidad.
Ang pagpunta sa langit, hindi tayo makakapagdala ng kaluluwa sa langit. Maliban tayo mangaral, habang tayo nabubuhay sa mundong ito. Sa mga kabataan ngayon, ano hinahanap ng kabataan ngayon? Hindi po ako against sa mga iba't ibang mga modern, mga ginagawa ngayon. Hindi po ako against yan. Kaya lang ang tanong, sa mga parents, sa lahat, nasaan na? Yung first priority na sasabi natin, dapat ang first priority natin ang God. Totoo kaya? Kayo na lang po sumagot. The assurance salvation. Pangatlo, we can rejoice even in times of problems and trials. Magagalak tayo kahit sa panahon ng mga problema at mga pagsubok. Romans chapter 5, verse 3. Basahin ko po dito uli. Dito po sa ang salita ng Diyos, translation. Verse 3, ang sabi po dito ay ganito. At nagagalak din tayo kahit na dumanas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayong magtiis. Amen. Alam na natin ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. May mga pagproblemang yan, mga trials, minsan nawalan tayo ng pera, walang kakainin, pag-uusig. Ano nangyayari? Pag nawala ng pera, hindi mo na ako ating kailangan ko ang pera. Ano sabi ng Panginoon? Hebrews chapter 13, verse 5, huwag ko kayo magmukhang pera. Tama, di ba? Nakasulat yan, ang sakit, di ba? Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipabayaan. Yun nga kaya nga meron po tayong great blessing of God. May tama tayong relasyon sa Panginoon, hindi po yun aalisin ng Diyos sa atin. Maliban na lang, hindi tayo totoo. Hindi totoo ang ating pagtanggap. Hipokrito tayo, gusto lang natin masaya. Pero yung magsuko ng buhay, hindi. Malaking pagkakamali po yan. Ituwid po natin. Kaya po, we can rejoice even the times of problems and trials. Sabi nga doon, matututuhan natin ang pagtitiis. Ayan po. Kaya nga po, napakalaga yung sinabi doon sa 1 Corinto chapter 10, verse 12 to 13. Ano po ang sabi doon? Tingnan po nyo. Huwag niyong sabihin kayo nakatayo. Di ba? Hello? Nandiyan po ba kayo? Sabi dito, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan iyon. Tutulungan ka ng Diyos. Sino tutulungan? Kinukutya ng lahat ng tao. Ang sabi sa Bible, ang kinakausap dito, mga mananampalataya. Hello? Pero yan, nadidilig natin sa lahat, kahit saan sulok ng mundo, nadidilig mo yan. Kinukot yan, pero dahil wala naman silang tamang relasyon sa Panginoon, hindi po yun talaga tumatalab sa Kanya. Kasi kung tumatalab yan, alam nyo, wala namang tapatay. Ngayon, ang dami po. Maraming ngayon dudukot. Maraming kabataan ngayon nawawala sa Manila. Dinudukot. Maraming missing ngayon. Marami ngayon nalulung naman sa bisyo. Andiyan naman drugs. Marami ngayon ang hino-hold up. Ang daming kaso ngayon ng hold up. Bawat bayan, bawat lugar. Bakit po? Dahil sa kahirapan. Hello? Kung mayroong tamang relasyon ng Panginoon, ang mga tao sa Diyos, lahat, walang problema. Walang problema sa paglalakad natin sa labas. Tama? Ngayon, nakakatakot po. Bakit? Bumalik na naman. Magbe-bear na naman. Ano po nangyari ngayon? Magbe-bear na naman. Ang isip ng tao, kawawa ako pag wala akong ganito. Naghihirap ako. Kailangan, di ba, kahit masama, naintindihan naman ako ng Diyos. Minsan mayroong ganun, di ba? Nagagawa ko lang ito dahil sa kahirapan. Pero may pangako ang Diyos, mga kapatid.
Hindi lang ito magawa ng Diyos sa lahat ng tao. Kasi nga po, ang may relasyon, tamang relasyon lang sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ. Maraming nananampalataya kay Jesus Christ dito lang. Tsaka dito. Pero wala dito. Magkaiba po yung pananampalataya galing sa puso. May nababago po talaga. Kahit po dahan-dahan. Hindi po biglaan. Hindi po niyo mapansin. Ang dami ko po napansin, 2 taon, 5 taon, huminto sa Panginoon. Saan po bumabalik? Hindi doon pa rin po. Sa una niyang pinuntahan at pinanggalingan. Hindi man siya nagpatuloy sa dati niyang church, nagpapatuloy sa Panginoon. Bakit po? Walang ibang Panginoon na pwede natin balikan pag gusto natin bumalik. Kaya hindi ko sinasabing yung Panginoon ng Galilean, iba yung Panginoon ng GIL, iba yung Panginoon. Hindi po. Mali kayo. Isa lang po ang Panginoon. Ang problema lang po, sa loob ng iglesia, halo-halo po. May totoo. May hipokrito. May nagkukunwari. Pero checkin natin sarili. Checkin natin sarili. Kung naghahanap pa po tayo kung sino-sino, naghahanap natin ng church na tama, hindi po tama ang church ang hanapin natin. Ang hanapin natin Panginoon. Kasi pag tama ang Panginoon, tama ang relasyon natin sa Diyos, at kasama lagi natin ang Holy Spirit, pwede sabihin ng God, di doon ka, pumunta ka doon, gagamitin kita sa lugar na yon. Di ba? Doon ka. Hello? Bibigyan ka ng direksyon ng God. Hindi masama ang church, ang mga churches. Walang masamang church, kaya lang sumasama yan dahil nga sa atin, sa iba't ibang kaisipan, ibang konsepto, ibang paniniwala. Hello? Yan po ang problema ngayon. Kaya nga po napakahalaga po na maintindihan natin. Kaya naniniwala po ako. Kaya sabi nga po nung aming bagong presidente ngayon sa MMC, ang ganda ng kanyang motto. Sabi nga, ako po yun sa totoo lang. Alam niyo, sabi nga sa atin ngayon, tayo mga born again, tayo mga pastor, mga samahan, tayo po ay politika. O, sinabi niya yun. Bakit po? Yun ang narinig niya eh. Kasi yun ang nakikita. Parang paligsahan. Mahusay siya, mahusay. Sa kanya ako. Pero dapat sa harapan ng Diyos, malaki o maliit na iglesia. Marami kayo o konti kayo. Isa lang ang paningin ng Diyos sa inyo. At isa ang goal ng Diyos sa inyo. Lumago kayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, sabi sa Santiago, wag po natin rejectin, wag po naman tayo malungkot pag tayo dumadanas sa problema. Sapagkat ang sabi ng Santiago, ito po, iba yung pagsubok, iba po yung pagpalo. Yung pagsubok po, ipapahintulot ng Diyos yan. Mga problema sa buhay natin para tayo subukin. Minsan yung pag-uusig, kaya nga meron tayong kagalakan. Makakayanan natin yung problema, yung pagtitiis. Pag binubuli tayo, nagtitiis tayo, hindi tayo gumaganti, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Madali tayo magpatawad kasi nga po nakatutok tayo sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Pag ikaw ay nakatutok sa sarili mo, tao yun. Kaya sabi nga, mamatay ka sa sarili mo, deny yourself. Kung gusto mo sumunod sa akin, deny yourself. Itakwil mo yung sarili. Di ba? Pasanin mo ang krus mo araw-araw. At sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus Christ. Hello? Ang pagsunod kay Jesus Christ, hindi yung ikaw emotional. Isuko mo yan sa Panginoon. Gamitin mo yung mga bagay na yan para maging balanse lang. Tignan natin mga problema. Kaya pag ako po ay nagmi-meeting, titingnan natin kung ano problema. What if kung ganito? What if kung ganito? Sa harapan pa lang. Kasi yun ang pananaw ng tao. Tingnan natin. Tapos ilagay natin kung ano kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, kailangan magkaisa tayo. Amen? Kaya nga po sabi dito, Santiago chapter 1, verse 2 hanggang 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hello? Dito patuturuan tayo magtiis. Kasi pag tayo nagtitiis, magiging maganda ang pagkatao natin. Kasi po, hindi tayo gagawa ng masama. Di ba? Nakita natin, hirap na tayo, tayo sa saing. Nakita tayo nakapul tayo ng pera. May pangalan yung wallet. Hindi tayo natutuksong. Hindi sa uli ito.
Kahit wala kang kakainin sa bahay. Dahil lang naisip mo si Lord. Nakuha po ba nyo? May kagalakan ka. Sapagkat sinabi nga, kung alam mo yung Hebrew 13 verse 5, kaya sabi mo kumukhang pera. Sapagkat sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipabayaman kung kasama mo ang Diyos. Hello? Kung kasama mo ang Diyos. Ano yung kinakatakot mo? Pero bakit ako walang bigas ngayon? Checkin mo sarili mo. Baka may kasalanan ka. Kung wala ka namang kasalanan, pagsubok yan sa buhay mo. Kasi yung nagkukulang sa pangangailangan, walang salita ng Diyos. Walang devotion. Aray ko po. Laging binabasa, ano po? TikTok. Pero alam nyo, TikTok, may TikTok po dito. Ginagamit na po ng, kaya nga po nakita, doon na kumukuha ng pinadadala kami sa TikTok. I-redeem po natin. Gamitin din po natin to. Pero sukubukin, siya sa atin natin sa totoo ba akong born again? Bago ka magpadala. O nagandahan ka lang. May nagpapadala, nagandahan lang eh. Di ba? Ang ganda ng quote na, padala ko nga si Mare, padala ko si ano. Hindi masama. Yun, tama siguro. Yung motibo ng gumawa na yun. Pero yung napadala, nagandahan lang eh. Kasi wala siyang devotion. Magandang relasyon sa Diyos. Pag sinabi magandang relasyon sa Diyos, meron kang tamang pakikipag-usap sa Diyos. Tama? Kaya yung sinare ko nga kahapon, Sabado, sa kasamahan ko, sa Zacarias, sabi niya, nagsalita ako sa inyo, pero hindi niyo ako dinidinig. Sabi ni Yahweh, kaya pababayaan ko rin kayo. Kaya ang Israel nangalat, for 70 years, napunta sila sa Babylonia, sa iba't ibang lugar na hindi nila kilala. Ngayon po nangyayari, bumabalik na sila ngayon kasi po, ito na yung huling panahon ng prophecy na mangyayari sa Israel, ito po ang huling panahon. Kaya mga kapatid, paano natin malalaman ng huling panahon ay malapit na? Tingnan nyo ang Bible, ang epicenter kung merong lindol, di ba, sa sentro. Ganyan din po ang epicenter, pag malapit na dumating ang Panginoon, mangyayari ang Israel. Kaya wag natin baliwalain. Hindi, mabuti ang Diyos. Hindi ako pabayaan. Totoo po, mabuti ang Diyos. Pero tinakdahan niya ang paghukom. Tinakdahan niya ang rapture. Kaya ito napakalaga. At bandang huli, the love of God through the presence of the Holy Spirit. Yun nga po, sa verse 5 ng ating teksto, ang sabi po doon, so balik po natin sa verse 5, ang salita ng Diyos, basahin ko po sa inyo, at hindi tayo, sabi dito, okay, ulitin ko po, sabi nga, ang alam natin na ang pagtitiis ay nakakabuti sa ating pagkatao, verse 4, at kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Di ba? Tapos verse 5, sabi dito, at hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinadama, dahil sa iba naman ay binusa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig, o binigay na sa atin ang kanyang pag-ibig, o binuhos na sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Dito, pinadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng banal na Espiritu na ibinigay niyo sa atin. Hello? Kaya nga po, hindi po tayo mabibigo. Hindi po tayo mabibigo, mga kapatid, sa ating pag-asa. Iyon po yung pangako ng Panginoon. John chapter 14, verse 16. Ano po ang sabi doon? Nadadalangin ako sa Ama para bigyan kayo ng patnubay upang makasama niyo forever. Ito po yung Holy Spirit. Forever, makakasama natin ang Holy Spirit. Forever. Pag sinabing forever, hindi po yan patalon-talon. Ang nangyayari po ngayon sa mga Kristiyano, napipighati. Ulitin po natin, napipighati. Nalulungkot. Kasama mo siya dahil ang sarili mo sinusunod mo. Nalulungkot siya. Hindi siya maalis sa iyo. Ganyan po, katsagaan Diyos sa atin. Mawawala lang yan kung talagang ayaw mo na, bumalik ka na sa ibang Diyos. Apostasy, yung pagtalikod. Hindi na ako sasamba, hindi na ako magbabasa ng Bible. Ayaw ko na kay Jesus Christ. Kaya nga biyaya mga kapatid. Kaya nga ang Diyos ay sagana sa kanyang biyaya. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Kaya nga ang Israelita nga, hindi ba? Ang mga Israelita nga, matigas ang ulo, pero kahit hindi sila humingi ng tawad, patatawarin ng Diyos na Yahweh. Basahin niyo ang Old Testament.
Sinabi sa New Testament, may paraan ng Diyos para iligtas niya yung sa Kanya, yung mananampalataya niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong mawalan ng pag-asa sa kaligtasan. Ang pinoproblema lang natin ngayon, yung buhay natin dito, kaya tayo nagkakaiba-iba ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Pag nawala ng pera, naiba na. Pag nawala na, nakita na, yung kapangarap ko hindi pa nasutupad hanggang ngayon, naiba na. Di ba? Pag nauusig na, nabubuli, naiba na. Bakit akala ba nyo na si Jesus Christ nandito, hindi ba binubuli siya? Nung siya bago ipako sa krus, pinagsusuntok siya, dinuraan. Hello? Di ba? Tapos nga ipako sa krus. Ano ang palagay nyo na sa mundong ito? Kaya nga sabi nga Jesus Christ, hindi na sila makasalibutan. Sabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 17 na kanyang panalangin, Ama, hindi na sila makasalibutan tulad ko makasalibutan. Italaga mo sila sa iyong katotohanan. Salita mo yung katotohanan. 17 nandyan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na gumising tayo. Hindi po competition ang gawain ng ministry ng Panginoon. Hindi ikaw ang mahalaga ay ang Diyos. Dahil binibigyan ka ng opportunity para makapaglingkod. Yan po ay kasama, binigay sa atin. Bigay din sa atin na magkaroon tayo ng pananampalataya at magkaroon tayo ng paglilingkod sa Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi ka pwede maglingkod sa Diyos nang wala kang Holy Spirit. Kaya ang makikita po niyo, pagdating ng mga problema, nakita po niyo, hindi kayo natitigatig. Lumalakas ang loob natin kahit wala pa tayong pera. Hindi kagaya po ng walang pananampalataya. Ang iniisip niya, paanong gagawin kong diskarte? Meron doon, nahuhulog na bigas. May titik na bigas doon. Kukuha na lang ako, di ba? Ano yun? Magnanakaw. Kahit masama. Pero alam ko po, sa isang tunay na mananampalataya, great blessing to, nababago po ang buhay. Kahit matututo tayo magtiis. Kaya po yung kasaysayan nga po ni Lazaro at saka yung mayaman, hindi ba? Ayon nga sa pag-aaral. Kaya daw po nanatiling mahirap si Lazaro, matanda na sugat, hindi siya nagnakaw, hindi siya gumawa ng masama dahil may takot siya sa Diyos. Ganun po ang titingnan sa atin. Hindi po pag yung tayo po ay nabuli, hindi tayo napalakpakan o hindi tayo nakamayan sa church, masama na loob natin. Hindi po ganyan ang kalooban ng isang tunay na Kristiyano. Kaya napakahalaga po, yung pong tayo po, sabi nga, yung pong the love of God through the presence of the Holy Spirit. Yung po yung the great blessing, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu Santo. Yan po ay great blessing sa atin. Bakit mismo? Kasi po, totoo yan. Kasi po, yung ating sa 1 Corinto chapter 3, verse 16, hindi ba nyo alam na na kayo'y templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tumayo po tayo lahat, mga kapatid. Sige po, tumayo tayo lahat. Hallelujah. Kung ngayon po tayo ay merong pinakananais, alam ko po, lahat sa ikabubuti natin, sa kasarapan natin. Pero huwag niyo kakalimutan po, mga kapatid, the great blessing of God for man. Yung pagkakaroon po natin for having a good relationship to our God, the assurance of salvation. We can rejoice even in times of problems and trials. The love of God through the presence of the Holy Spirit. Nasa atin na po ang Panginoon kasama natin. Ang tanong lang po, ano ang nasa isip natin ngayon? Ano ang pananaw natin, ang konsepto natin sa gawain ng Panginoon? Ano ang ginagawa natin? Alam po ba nyo, ang tunay na paglago po ay hindi marami kang alam. Ito na nga po ang nangyayari ngayon. Lumalabas ang mga problema na pinag-uusapan ngayon ng hindi mananampalataya at mananampalataya ang nangyayari sa mga lingkod ng Diyos dahil sa sobrang karunungan.
Nawawala na yung simplicity, yung pati ang mga bagay na hindi dapat ipaliwanag at hindi kayang arukin ng tao ay pinaliliwanag. Mga kapatid, hindi ko po sinasabing masama ang mag-aral. Pero ang masasabi ko po sa inyo, hindi po yung sa profession nyo, yung pag-aaral sa school, hindi po yon. Yung tungkol sa spiritual. Bakit po? Naging grupo po ako ng kulto ng mga faith healer. Ano mo ang kinukot nila? Bible. At bumabasa rin po ng Bible. Yung makapal na Bible na Tagalog. Mabuting balita. Ang sabi nga doon, si Enoch daw ay ganito. Bumaba at nagbibigay. Ngayon, lumalabas siya at nagbibigay ng mga gimat. Hello! Kahit po yung mga satanismo, gumagamit niya ng Bible. Kaya lang, kinabaligtad nila. Opo. Kahit ngayon, ang China nga nagpapalinbag ng bagong Bible. Sinisira nila yung mga salita ng katotohanan na nakasuot sa Biblia. Ganyan ang karumiang mundo, mga kapatid. Pero tayo minsan, yung pong paglilingkod natin, paano yung paglilingkod natin? Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pag-attend, pakikinig sa salita ng Diyos, yung respeto sa nagsasalita o nagtuturo yung ating mga leader, nire-respect ba natin? O ayaw natin yung gusto din natin, gusto sila, yung gusto nila din natin gusto. Hindi po. Design yan ng God. Kahit walang pinag-aralan ng isang tao, as long as na siya po ay tinalaga ng Diyos para sa iyo, respect mo siya. Hello? Kaya ko po sinasabi ito mga kapatid. Gusto ko po kasi pagpalain po tayo. At pag tayo pinagpapala, alam nyo magandali, malaki ang magagawa natin sa gawain ng Panginoon. Kahit hindi tayo magsalita, yung patotoo mo, binibless ka lagi. Bakit? Lagi kasi siyang maatin eh. Lagi siyang mababait ng tao na yan eh. Kaya yung ngayon, binumumli, bibigay ng saging, bibigay ng ganito. Oh. Kahit may problema, wala namang kinakain, pero masaya sila. Nababasa yan ng mga tao na kapaligid sa atin. Pero kung sa atin, kaya masama lo, pinag-uusapan ka. Kung sino, ano pinag-uusapan natin, lagi may marites. Hello, iyan po ang takbo ng mundo ngayon. Sa totoo lang po, pabayaan po niyo mo ako sa pagkakataong ito. Pero ito lang po ang sabi ng Biblia. Masaganang ibinuhos sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang ibig sabihin, napakaganda kung tayo pilalago sa pag-ibig ng Diyos. Magiging matyaga po tayo sa isang tao. Maaaring nangangaral ka, tapos binubuli ka, tapos masama pa rin nakikita mo. Ikaw tuloy ka rin ng pagtulong. Opo, hindi tayo mamimili ng tao. Hindi tayo mamimili ng pagkakataon o pangyayari. Marami ko natin nga, huwag natin tulungan yan kasi ganito yan. Ako, asan na pag-ibig ng Diyos? Hindi ganyan. Ito ay panahon ng pag-ibig, panahon to ng Panginoon. Kung wala ka sa Panginoon, hindi mo alam ang panahon ng ngayon. Pero kung nasa Panginoon ka ngayon, alam mo, ito panahon ng pag-ibig ng Diyos. Bakit ka mo? Ikaw na walang kwenta. Ako na walang kwenta. Pero ngayon, mahalaga sa Kanya. Ginawa niyang anak, kaibigan, alagad para maglingkod. Ano kailangan mo ngayon? Oo, mga kapatid, lumapit po tayo sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Isuko po natin ang ating sarili, mga kapatid. Isipin mo, kung may mahal ka sa buhay na hindi pa nakakilala sa Diyos, may kaibigan ka o kababaryo ka o wala kang pakialam, passive ka, hindi ganyan ang puso ng Panginoon. Kung tayo may tamang relasyon sa Diyos, alam mo, kaya nga siya nagtiis, Ama ay binigay niya kaya sa isang anak na mamatay sa krus. Pinabayaan niya mamatay sa krus para ano? Para tayong mga taong makasalanan na hindi makakaabot, hindi makakapunta sa langit, magkaroon ng pagkakataon. Kaya nga biyaya yan sa ginawa ni Jesus Christ sa krus. Ibinigay ngayon sa atin ang kapangyarihan para maging matuwid, yung kaligtasan, yung pagtitiis,
Hindi tayo makagawa ng kasalanan kahit tayo maraming problema. Hindi tayo natutuksong gumawa ng masama, magsinungaling. Pero nung nagagawa po natin to dahil sa kahirapan, dahil sa problema, nagsisinungaling, mag-repent po tayo. Hindi tayo makakalaya. Dahil hindi papayag ang Diyos. Ang Diyos po natin. Dahil bigyan na tayo ng tamang relasyon sa Ama, sa Diyos. Ligtas na tayo at binilang na tayo sa Kanyang kaharian. At ang pag-ibig niya ay nasa atin, nagbabantay sa atin ng Holy Spirit. Ngayon kung wala kang Holy Spirit, hindi ka totoo. Sa lahat ng nakikinig ng mensaheng ito, kailangan natin tanggapin si Jesus Christ. Kailangan tayo magbalik loob sa Diyos. Yan ang sinasabi niya sa 2 Pedro, chapter 3. Binibigyan niya ng pagkakataon ng mga tao magsisi sa kanilang mga kasalanan dahil ayaw ng Diyos na mayroong mapahamak. Pero maraming mapahamak dahil sa ating pasya, sa ating pagpili. Iyan ang privilege na binigay sa atin ng Diyos. Hanggang ngayon, tinanggap mo si Jesus Christ? Pakita mo, hindi tayo pare-parehas. Minsan yung iba, may mood ako ngayon, pupunta ako sa Panginoon. Merong pagkakataon, wala akong mood ngayon, hindi man ako pupunta sa Panginoon. Pero umaalis ba ang Diyos sa atin? Hindi po. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Maliban na lang, pagdating po ng rapture, na iwanan ka, ang nagpasya na po noon ay ang Diyos. Hindi po ako. Ang sinasabi ko lang po ngayon kung ano ang kalooban ng Diyos ayon sa Kanyang salita. Sa pagdating ng paghukom, sa pagdating ng rapture, siya po ang magpapasya kung sino may iwanan at sino ang kukunin. At ang kukunin niya at dadagitin at isasama sa kalangitan forever. Iyan po ang iniiyak ko sa Panginoon kasi meron pa akong kapatid. Totoo po yan, napakahirap, di ba? Pero iyon po, hinadalain ko, Lord, tulungan mo ang kapatid ko. Hindi ko alam kung ako mauna sa kanya o siya ang mauna. Isang katotohanan, naalis tayo. At ako sa sarili ko, alam ko, kung ako'y aalis sa mundong ito, pupunta ako kay Lord. Pero habang nandito tayo, binibigyan tayo ng opportunity ng God para maglingkod para sa Kanya. At mangyayari lang yan, yung the great blessing of God para sa tao, pinagpapahalagahan mo at alam mo at nauunawaan mo. Yan po ang kailangan. Taas po natin ang ating mga kamay. Magsuko tayo sa Panginoon. Hindi gusto ng Diyos sa paulit-ulit tayo po ay naghihirap. Sakit karamdaman, kaya pong alisin ng Diyos sa atin. Pero hindi tayo magamit ng Panginoon sa pananalangin. Bakit po? Tayo mismo ay may problema. Marap po tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Yung pagbabaliwala natin sa Kanyang mga salita, nagbasa tayo ng Bible pa rin, binasa natin, hindi natin pinakikinggan. Hindi natin lalagay sa ating puso. Hindi natin pinapanalangin, Lord, tulungan mo ako, magawa ko ito. Nahihirapan po ako magpatawad. Nahihirapan akong ibigin ang aking kapatid. Nahihirapan akong tulungan siya. Dahil pag nakita ko sa naiinis ako. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Pero kung ito'y susuko mo sa Panginoon, ano man yung bagay na naging dahilan, pagiging makalaman, kalasaan, kahalayan, makakalaya po tayo kung tayo po ay magsusuko sa Panginoon. Sige po, Amang Banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa araw na ito, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Purihin ay dakilang pangalan. Salamat po sa dakilang mga pagpapala mo binigay mo sa mga tao, sa amin, O Diyos. Ang iyong pagpapatawad. Ang katiyakan ng kaligtasan na kami maparoon sa langit. Ang makapaglingkod sa iyo. Ang magtiis sa harapan ng mga problema at kahirapan.
pagbabago mo ng aming pagkatao dahil nga po sa pagtitiis. Na kahit po sinasabi ng iba, wala na kaming pakisama, hindi na kami gumagawa ng dati namin ginagawa. Yung masamang barkada, nilalayo na po namin. Dahil alam po namin, masasaktan ka dahil kayo kasama namin, O Diyos. Lord, tulungan mo kami sapagkat sabi mo nga, Panginoon, O Diyos, hindi mo kami iwan, ipabayaan man. Kaya lang, Lord, napapabayaan ka namin ang iyong mga salita. Kaya tulungan mo po ang church. Yung mga narito at wala rito, yung mga nakikinig ng mensahe ito, tulungan mo ang bawat isa, O God. Dapat ito yung hinihintay mo na kami maglingkod ng totoo sa iyo, na may katapatan ay yung tunay na pag-ibig namin sa iyo. Kaya, O Lord, maraming salamat. Inangkin ko po ang pagpapalaya. Bibigyan mo kami ng lakas. Palalayain mo kami sa mga bumibihag sa amin. Mga pananaw namin. Hindi ayon sa iyong mga salita at kalooban. Lord, itutuwid mo kami, O Diyos. Ibe-bless mo kami, Panginoon. At magiging blessing kami sa marami. Lord, marami pang mga hindi pa kami kilala sa iyo. Mga mahal namin sa buhay. Lord, mangyari ang iyong pangako. Ang sabi mo, manampalataya kami. Kami at ang aming sambahayan ay maliligtas. Pero hindi po ito magic kasi sinabi mo doon, ipinangaral ni Pablo ang magandang balita doon sa pamilyang iyon, O Diyos, sa aklat ng gawa. Kaya, O Diyos, salamat po. Pagpalain po yung mga ministry ng evangelism. Yung mga kapatid po namin sa Plaridel, sa Santor, dito sa Pablo, sa Tikay, sa Batimbo, sa bawat panig at lugar ng Malolos, Ginto. Saan man po umuwi ang iyong mga anak. Bawat pamilya na iuwi ang iyong mga anak, i-extend mo ang iyong blessing. Lord, inaangkin po namin. At sa lahat ng may mga karamdaman, physical, spiritual, pagkagalin mo po kami, O God. Lord, ito po yung aming inaangkin. Sa pangalan namin ng Jesus, O God. Sa pangalan namin ng Jesus, O God. Lord, ang kagalingan, ang iyong banal na dugo, ang nilinis sa aming mga puso, sa aming lupang katawan, O God, karamdaman, maging ako na iyong lingkod, O Diyos. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. At ayon sa iyong kalooban, gamitin mo lang po ako. Salamat sa aking pamilya. Pagpalain mo po ang aking mga anak, ang aking mga manugang, ang aking asawa, Sister Elmi, ang bawat tahanan ng iyong mga anak. Lord, dalayan ko po, lalo sa panahong ito, O Diyos, na hindi na po namin maintindihan ang nangyayari. Ang alam lang po namin, nagaganap kung ano ang nakasulat sa iyong mga salita. Natanda ng huling panahon. Kaya, O Diyos, maraming salamat po. Inangin ko ang mga estudyante. Lord, mabuhay po ang campus ministry. Magkaroon po ng maraming kaluluwa sa mga campus kung saan po sila ay nag-aaral sa elementary, high school, college. So God, makagraduate po ang iyong mga anak. Ilayo mo sila sa masamang gawain. Lord, yung provision, yung pangangailangan nila para sa pag-aaral, Lord, i-provide mo, ipagkaloob mo po ito sa mga tahanang ito, O God. Makatapos po ang mga estudyante, elementary, high school, college, O God. Panginoon, hanggang sa pagkuha nila ang board exam, samahan mo sila, Panginoon. Sa naghahanap ng trabaho, Lord, tulungan mo yung mga anak sa paghahanap ng trabaho. Lalo sa panahon ito, O God, Lord, i-bless mo ang iyong mga anak. Para po yung blessing na dumating po sa bawat isa ay mai-share po namin yung portion po na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, salamat po sa araw nito sa iyong mensahe. Salamat po na sinamahan mo ako. Salamat po, O Diyos, sa pangalan namin ng Jesus. Amen and amen. God bless you.